8 universidad, pinag-isa ng adhikain at pangarap. Ang ipakita ang kahusayan sa akademya at ipamalas ang galing sa sports. Ito ang University Town. The Eagles have landed. Ang sarap sa pakiramdam. At finally, nagbabalik tayo sa ating alma mater. Feels so good to be back home talaga. Pero imagine this, hindi lang tayo magkukwento ng makulay na 157 years na kasaysayan ng Ateneo de Manila University. Kundi, syempre, ibabahagi rin natin yung ating mga kwento dahil dito tayo nagpasalamat sa paghubog sa atin bilang tao at estudyante. Tayo ay magbabalik tanaw sa mga paborito nating memories sa Ateneo de Manila University. At syempre, para tulungan tayo dyan, meron tayong espesyal na makakasama ngayong araw na ito. Sino ba yan? 3-time MVP nga lang naman ng UAAP. Kilala mo na? Parang may idea na ako eh. Ano ba siya? Marami ba siyang nakuha ang awards at idol ng marami? Super! Kaya tawagin na natin. Buong Pilipinas, buong mundo. Let's welcome the Phenom, Alyssa Caldez! Wow! Grabe naman. Hi! Hello po sa inyo, ma'am. Hello po sa inyo. Nice to be back here. And nice to see you, Alyssa. Pero... Teka, nasa na yung kabiyak? Nandito. Ayun, Alis ulit ako. Kita ko si Alyssa dati, balit pa eh. Mga ganyan pa kalaki. Tapos ngayon, ibang klase ka na. Pero nakita ko din si Robbie dati. Ano? Gano'ng kaliit? Ganon siya. Wow! Mataba pa. Hindi, pero balita ko, kailangan nyo daw ng tour guide. Oo. Totoo yan kasi last na nandito kami ni Gretch, 2012 at 2013 pa. Very memorable talaga yung year na yun, ah. Marami na nagbago eh. Over the past 3 years. Sa inyong dalawa, madami na nagbago. Sa inyo din, no? Hindi, so sa campus tour, madami na nagbago sa campus talaga. Naku, meron akong listahan dito. Ayan. A-list kung saan kailangan i-accomplish namin yung mga nakasulat dito. Ano ba yung madali ba yung mga yan? Hanapin ang nag-iisang... Nako, madali lang yan. Ito Tara? lang ito. Oo. Fabio. Mukhang alam na alam pa. Kaya ba? Kaka-graduate ko lang naman, so kaya pa naman. Tara. Madali lang to. Dito pa kayo. Let's go. Yay! Bago namin sinimulan ang pag-accomplish sa A-list, isang History 101 muna tungkol sa Ateneo ang aming binalikan. Taong 1859, nang itinatag ng mga Heswita ang isang public primary school sa Intramuros, Manila. Tinawag itong Escuela Municipal de Manila. Pagkatapos ng 6 na taon, ginawa itong institusyon para sa secondary education at technical courses. Taong 1865 din nang kinilala na itong Ateneo Municipal de Manila. Ang pangalang Ateneo ay hango sa Greek goddess of wisdom na nagngangalang Athena. Taong 1902 nang hininto ng gobyerno ang subsidy para sa Ateneo, kaya itinatag na ito bilang isang pribadong institusyon. Mula Ateneo Municipal de Manila, kinilala na itong Ateneo de Manila noong 1909. Taong 1932 naman nang nasunog ang unang campus nito sa Intramuros, kaya inilipat ito sa San Jose Major Seminary Grounds, sa Padre Faura Ermita. Ngunit pagsapit ng World War II, nasirang muli ang campus. Pagkatapos ng gyera, lumipat ito sa Plaza Guipit sa Sampaloc, Manila. Pagkatapos ng 6 na taon, sa pangunguna ni Father William Masterson, lumipat na ang Ateneo de Manila sa kasulukuyan nitong campus sa Loyola Heights, Quezon City.
Taong 1959 nang naging university na ang Ateneo de Manila University. Tumanggap na rin ang universidad ng mga babaeng estudyante simula 1970. Grabe, no? Napakakulay pala ng history ng Ateneo. Imagine, 157 years Wow. of greatness. Pero ano bang gagawin natin sa A-list? Oh! Ang next task natin ay mag-groupie na ang background ay ang Ateneo. Okay. Oh, sige. Let's go, let's go. Tayo. 1, 2, 1, di ba? 2, 3. 1, 2, 3. Yay! Alam niyo ba ang history ng seal na to? Ano? Kukwento ko sa inyo. Tamang-tama. Nasa perfect spot tayo dito, oh. Yan. Bago nilikha ang seal na ito, 3 simbolo muna ang ginamit ng Ateneo. Taong 1929, nang ipinakilala ni Father Rector Richard O'Brien ang bagong seal nito para sa pagdiriwang ng Diamond Jubilee ng Ateneo. Sa itaas na bahagi nito, makikita ang school motto. Litaw din ang sagisag na IHS o emblem ng Society of Jesus na hango sa unang 3 letra ng Holy Name of Jesus na nakasulat sa Greco. Nakapaligid dito ang mga sinag ng araw na sumisimbolo sa pinanggalingan ng founder ng Jesuits na si Saint Ignatius of Loyola. Sa gitna naman ng seal, makikita ang shield ng Onyas Loyola, ang simbolo ng pamilya ni Saint Ignatius. Pero sino nga ba si Saint Ignatius? At gaano kaimportante ang mga aral nito sa mga Atenista? Alam niyo tayong mga Atenista, palagi natin sinasabuhay yung famous line men and women for others. Parang nasa listahan yan. Ito, hanapin ang nagpauso ng Magis and Ad Maiorem Dei Gloriam. And dahil dyan, dito na tayo sa sculpture ni Saint Ignatius. Siya ba nagpauso? Oo naman. Ito yung famous sculpture kung saan inaalay niya yung sword niya, pati yung buhay niya kay Mary. Doon siya, pagkatapos niyang matamaan ng cannonball, recuperate siya. Imbes na maging soldier na isang army, naging soldier of Christ na siya. Pero dati pilyo siya, no? Bago Sobra. nilalala yung buhay niya. 1956 pa itong sculpture na to. At napapansin niyo yung sword, yung espada? Laging nawawala yun kasi laging ninanakaw. Kaya ngayon, There's one, may instance na sobrang bumagyot, tapos nadadala talaga siya ng so sad. mga ganun siya, no? Oo. Kaya ngayon kung napapansin niyo, may chains na yung kamay niya papunta sa espada kaya hindi na siya mananakaw. Si Saint Ignatius de Loyola ay hindi lang kilala bilang founder ng Jesuits. Bago siya naging pari, naging sundalo muna si Inigo Lopez de Loyola. Nag-iwan ng maraming aral si Saint Ignatius, tulad na lang ng Magis, salitang Latin na ibig sabihin ay mas mabuti o higit pa. Kagaya ng Magis, ang linyang Ad Maiorem Dei Gloriam ay inspirasyon sa mga Atenista na gawin ang lahat for the greater glory of God. Susunod sa University Town, Ako, tinatanong mo na library. Lagi mo ko nakikita doon, lagi kita nakikita na tinitignan mo ko habang nag-aaral ako. excuse me, hindi ako nakikita sa library. Excuse me. Ito, alam ko naman nahabol ng halos lahat ng mga estudyante dati. Ikaw? Hindi lang mukha ko. Nakahabol dati. Katawan ko. Dito mo pa ako dinate eh. Ha? Dito mo pa ako dinate sa upuang ito. Tutok lang, kapamilya. Nung nag-date kami dito, umikot kami sa mga upuan na ito. So, guys, anong naaalala nyo pag nasa SecWalk, naglalakad kayo sa SecWalk? Lalo na ngayon. Exams? Math? Science? Gramming? Stress? Yung mga estudyanteng tumatambay dito. At yung mga manliligaw niya na nakandito lang. So, kailangan ata nila ng konting quality time, guys. So, paalam tayo. Ikaw. Gretch, Robbie, kita-kita tayo sa EDSA Walk after 30 minutes, okay? Alam mo na yan, ha? Kasi ganito yun. Robbie, alam mo na yan. May i-meet lang ako, guys. Bye! Hug mo ko. Hug mo ko. Hug mo ko. Hug mo ko, uy. Shh. Hug mo ko. Ayaw ko i-hug. Ayaw ko i-hug. Hug ko ng sarili ko.
ang dami na rin pinagbago ng Ateneo. Like before, 2008, 2010, ito yung hub ng mga tao. Ang Rizal Library, yung old. Tapos biglang ginawa yung bagong library. Ikaw, ano mo ginagawa mo sa library? Nag-aaral. Tapos? Ano ba? Nag-iiwan ng bag. Tapos, ano pa? Natutulog. Okay. Pero madalas nag-aaral. Okay. Ikaw? Ako? Tinatanong mo? Oo. Nagla-library ka ba? Ako? Tinatanong mo na library? Lagi mo ko nakikita doon. Lagi kita nakikita na tinitignan mo ko habang nag-aaral ako. Excuse me, hindi ka nakikita sa library. Excuse me. Ito, alam ko naman nahabol ng halos lahat ng mga estudyante dati. Ikaw? Hindi lang mukha ko. Ako nahabol dati. Katawan ko. Dito mo pa ako dinate eh. Ha? Dito mo pa ako dinate sa upuang ito. Excuse me, hindi lang ikaw. Nung nag-date kami dito, umikot kami sa mga upuan na ito. Oh. Tapos yung getting to know each other pa lang, di ba? Tapos? Tapos feel ko doon ka na in love sa akin. Yung puntong yun, no? Kala mo, Valentine's na nun eh. Sinasala pa lang kita nun, hindi tingnan ko kung... Okay, mga traits mo, kaya dami kong tanong nun, di ba? Tingnan naman, gano'n siya in love sa akin ngayon. Excuse me. Sabi no, sarap-sarap talaga balik-balikan yung nakagisnan mo. Pero parang dami pa nating oras, Gretch. Gusto mo... Baka malalate yata si Ali, no? Gusto mo, balikan muna natin yung Church of the Jesuit? Alam mo, itong Jesu na to, kilala to kapag sinabi mong simbang gabi, di ba? Tsaka kung gusto mo ng quiet time, ng panahon para magdasal, mga seryosong bagay sa buhay, katulad na naman ng relationships, o kaya problema sa eskwela, o kaya minsan pag UAAP games, dito kami pumupunta para magdasal lang. Oo. Punta natin? Bobby, dyan ako dati. Alam mo, Robby, dito sa Jesu, before and after ng season ng UAAP, for any sport, nagkakaroon muna ng misa bago magsimula. Tapos pagkatapos, manalo man o matalo, dito ang unang punta. So, sa mula at sa dulo, babalik din sa Diyos. Tama. Alam mo, natatandaan ko yung unang beses na pumasok kami dito. Kasi ginawa yung Jesu nung grade 7 ako. Dito sa Ateneo Grade School. At halos medyo hubad pa yung loob nito eh. Pero ang mga kagamitan naman sabi mong gawang Jesu, syempre, yung malaking bato na nandun. Yung nasa gitna. Oo. Yung kung saan yung holy water. Tapos, syempre yung itsura niya parang pa-triangle which symbolizes the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ayun pala ibig sabihin nun. Itong Jesu, talagang dinisenyo siya na nasa gitna ng buong Ateneo. Na sumisimbolo na sa lahat ng bagay, sentro ang Panginoon. Gandang-ganda ako sa simbahang ito. Actually, pagpasok mo pa lang, sobrang calm and peaceful na talagang maraming mga estudyante pumupunta dito para saglit ng break, diba? Mula sa pag-aaral, mula sa problema, mula sa stress, sa lahat ng yan. Ang daming pangarap at pad dito eh. Tulad na lamang ng... Basta. Tara na. Okay, mukhang ang next task natin maglakad sa EDSA Walk at hanapin ang susunod na blue book. Sige nga, hanapin nga natin. Ito ang tinatawag na EDSA Walk, no? Oo. Oh! Hi guys! So, bumalik ka na rin. Kayo? Hi. Kamusta naman kayo? Okay naman. Like kayo? Kamusta kayo? Kami? Ha? Kamusta kayo? Pero mukhang Nasaan na ba? Nasaan? Nakikita ko na ba? Hindi, May nakikita ko kulang na. nga parang may kulang ngayon no? Yung mahiwagang blue book. So, hanapin na natin siya. Nahanap mo na ba siya? Ikaw, nahanap mo na? Baka. Oh. Hanapin na natin yung blue book. Ano ba yan? Pero bakit nga ba tawag dito EDSA Walk? Robby, bakit nga ba? Since, ikaw ang pinakamatagal True dito. blood optimista. Ipinangalan to malamang dun sa historical site na EDSA natin, yung Epifan de Los Santos Avenue. Okay. Tapos, syempre dito sa Ateneo,
gusto nila yung mga memorable sites. Pero alam, feeling ko, Epifanio. kaya feeling ko EDSA Walk kasi may mga stop, madami siyang stop. Di ba sa EDSA madami? Apir. Ang galing natin, ang galing natin. Aray, sakit! Ay, Ay, nako, grabe. Robby. Ang lakas Tara. talaga. Hanapin na kasi natin yung mahiwagang blue book. Ayan na. Mukhang malapit na tayo. Ayan na. Oh! Blue book! Ito. Is that color blue? Or white? Pasensya na po kayo sa mga nakikita natin. Wala siya na po kayo sa naging teammate ko dito. Okay, tingnan natin yung Elise. Gusto niyo? Sige, okay lang. Okay. Ayun, Hanapin si Kiefer Ravena. Ay, wala pala. Sorry. Namalikat ako. Yun! Ano sa kanalan? Kasi naman, Robby, focus. Bumili ng Ateneo shirt para sa opening ng UAAP. Sakto Siyempre, alam yan. natin na. Magkano na ba yung blue book? Sa amin, 3 pesos eh. Yung panahon na yun. Ayun, Bakit magkano sinasama na? mo si Gretch? Magkano Bakit na? mo ba sinasama si Gretch sa amin? Ha? Magka-batch ba kayo? Magka-batch kami. Magka-batch Oo. ba kayo? Ikaw Ikaw, ano eh? Ay, magka-batch din kayo, di ba? Hindi. magka-batch din 5 kayo. pesos na. Oo. Lahat talaga ng bagay. Mahal na, no? Lahat talaga nagmamahal. Sige na nga, kukuhanin ko na lang yung blue book. Ano ba yan? Ano ba yan? Tulog pa. Bye-bye. Na-fall ka rin? Ay, grabe. Ito na, malaki na yung pinagbago nito. So dati maliit lang to. Ngayon talaga nag-extend na all the way. Lumalakas talaga yung Ateneo Sports eh. Yung fever, yung school spirit. Kaya maraming gustong bumili ng mga merchandise ng Ateneo. Tulad na naman nakikita natin dito. Totoo yan. When you say Ateneo Sports, dati parang highlight basketball. Ngayon, Parang kilala ko to. ang tindi oh. Sino yan? Grabe oh. Ay, tinan mo yung muscle, oh. Tsaka grabe yung bunganga oh. Sino ba yan? Ano ba yan? Pero kasi iba talaga yung pakiramdam kapag naka-Ateneo shirt ka tapos i-cheer ka sa games. Diba? Parang ramdam na ramdam mo eh. Ito naman, from the fans' point of view yun. Pag suot mo yan. Pero kayong dalawa, ano bang pakiramdam pag suot mo yung mga kulay na asul at puti? Iba eh, no? Iba. Parang suot mo ngayon. Diba? Yeah, blue and white din pala ako. Parang kami, siguro kasi wala naman kaming masyadong nakukuha out of playing. School pride lang talaga. So talagang ipaglalaban mo yung colors ng Ateneo hanggang sa huling hantungan, Oo, diba? hantungan. Pero kasi, iba yung feeling pag isang community din talaga yung sumusuporta sa'yo. Yung nakukuha mo na love and support, iba din. So you're just gonna play out of the, diba, yung love talaga for the sport. Kasi you're training twice a day, yung time mo talaga sinasacrifice mo. And then, wala ka naman sabi mo nakuha. So, diba, yung feeling na dadalhin mo lang yung kulay ng school mo, iba talaga. Tsaka nakaka-engganyo kapag nakikita mo yung crowd, naka-blue and white. Definitely. For Pati us yung mga athletes, upuan. malaking bagay yun. Pati mga upuan. So, kakampi natin yung upuan. oo. Ang daming kasing nasabi, bakit ganun ka-passionate yung mga Atenista sa sports at sa kanilang academics? Ito na yung nagpapatunay na ang sarap maging Atenista. Naalala ko yung mga panahon na to. Wait lang. Baka andyan kayo. Tinanggal nata tayo dito. Tiga mo. Sino? Sino to? Malnourished pa yan. Wait lang, let's look. Nandito kayo. Ayun, magkatabi tayo. Magkahiwalay. Batang-bata ka pa, marami ka pa. Ayun, si Robby din, oh. Siguro dati dahil mong rice na kinakain, no? Ang sama mo. I don't know, just looking at the pictures. Grabe. Nakakagutom. Ay, nako, gutom. Gutom talaga. Talaga? Gutom ka? Ako, so, Tama, tinitignan mo yung picture namin. Kasi ito, yummy eh. tara na. Guys, gutom Tara, lang yan. kain tayo. Gutom lang yan, kaya tara na. Let's go! Let's eat! Tara. Ano sa'yo nila? Samahan niyo ako! Susunod sa University Town. Tutok lang kapamilya. Tatlong ektarya ang lawak ng Loyola Heights Campus. May iba't ibang klaseng dinesenyo ang mga building dito. At ang ipinagmamalaki ng Ateneo, ang peaceful environment at ang napakaraming greeneries sa paligid.
Ang susunod sa A-list natin ay balikan ang New Rizal Library. May 5 floors ang library dito. Ipinangalan nito mula sa ating national hero dahil mismong si Jose Rizal, Atenista rin noon. So ito, Rizal Library, paboritong lugar ni Robbie. Tahanan ko to ng 3 taon. Ateneo. Wow. Ngayon, sabi nila, itong building nito actually, mga 5 years ago pa ito kinonstruct, no? So bago lang siya. Pero yung lumang library, nandun sa kabila. And I think this is one of the biggest libraries sa Philippines. Oo. Lahat Ikaw ng ba? mga, ano, Matambay ka dito? Ako hindi ako masyadong dito talaga. Lagi lang kaming, well, nag-aaral naman kami. We have the study hall for athletes kasi. So usually doon naman kami pumupunta. But when we need like books, syempre, dito pa rin talaga kami pupunta. Here and sa old life. halos lahat ng requirements mo, dito makikita eh. Tama. Sobra. Daming resources. Pero there's also like EBSCO and other online mga... May e-library, tas meron din yung books. Sobrang na-miss ko to. Pwede ba natin akitin? Mukha naman miss na Mr. Rob. Sobrang kasi, parang... Yun. Uy! Bago to Ang ganda! Feel so young. Nakaka-inspire. Alam mo Passion talaga and na sa library revolution. kapag nakita mo yung mga titles ng mga libro dito. Robinson ba yung paborito mong pwesto dito sa library? Ang tambayan ko talaga, Ano? dito sa second floor. Dito. Dyan. Doon sa Kasi loob. tanaw mo yung fountain, tsaka tanaw mo yung mga magagandang Estudyante? tanawin. Tanawin. Nasa estudyante. Hindi, yung nature. Kasi alis na ako. Ba't pa ako maghanap ng iba? Diba? Nakikita mo nga pala ako dito nun, no? Ha? Diba? Nakikita mo ako. At Third marami floor. pang iba. Sige, Search natin? Oo. Tingnan natin kung anong ginagawa na ngayon. Thomas. Kiefer Thomas. Tingnan natin ha. Well, ano ba guys? Tingnan natin. Baka Baka may Baka may lumabas. book siya, Tingnan natin, ganyan. Wala pa. Nag-iisa lang kasi. So dito sa library, meron din mga spots kung saan pwede mag-aral ng mga estudyante. Mga tables and couches. So usually kung gusto mo ng alone time o quiet time, dito ka pupunta. About... Sorry. Hello. Hello. Sorry. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Yolo. 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 Ravenna. Kapatid mo si Kiefer. Ako yung anak nila, Eliza. Oh? Bukod sa facilities, maipagmamalaki rin ng Ateneo ang kanilang quality education. May 4 na iba't ibang schools sa Loyola Heights Campus. School of Humanities, John Gokongwei School of Management, School of Science and Engineering, at School of Social Sciences. Isa rin sa pinakasikat na Atenean tradition ay ang orientation seminar ng mga freshmen o ang tinatawag na ORSEM. Kaya ang next assignment namin ni Robbie at Ali ay ang makisayaw kasama ang Talk and Tours Committee o TNT. Okay, so ito yung MVP Center. Dito ginaganap yung mga org activities. So lahat ng orgs makikita mo dito. Yes. Offices nila. From dance orgs to student leadership orgs to yung medyo holy na orgs to social service orgs. Lahat talaga. Tsaka dito, ang opisina ng NSTP, Yeah. ng mga For immersion. immersion. Jeep Oo. and intact. Para sa iba naman, tambayan. Tambayan nila to ng kanilang magkakabarkada. Parang may naririnig ako sa taas. Wow. Kaya, Exciting, Okay, no? parang medyo malakas yung boses eh. puntahan natin. Tara. Ito ang roof deck. Okay, so ngayon, ito nagtitraining yung ating mga ORSEM TNT. Sila yung nag-cheer sa mga incoming freshmen. Ang ORSEM every year for the freshmen, yun yung parang welcome party nila. Kung na-orient sila sa Ateneo life. And sila, itong mga TNTs, sila ang in charge of prepping, of welcoming the freshmen. Hey, what's up guys?
lahat ng mga estudyante dito para sa Pero Ateneo. every year, meron tayong tinatawag na TNT or ORSEM dance. Pwede ba namin makita, guys? Alright. In 3, 2, 1, let's go! Pagkatapos ng nakakapagod na sayaw, time to recharge naman dahil chow time na ang susunod namin sa listahan. Ito naman, favorite place ko to. You know, nung kami, may volley bench kami dito. Oo, dyan volley sa bench harap. So dyan, lagi kami Tumatambay. Every lunchtime. Aba, so dun bang mga cool kids of the block? Volleyball player. Kahit anong oras, Yun. punong-puno ang cafeteria natin dahil sobrang sarap na At pagkain. mainit. At Kasi mabango. Mabango. Welcome back to the Pero cafeteria. masarap. Pero sobrang saya. Kasi minsan 10 minutes lang talaga yung break mo. Oo. So dito pwede ka talagang kumain. Favorite ko sa Juicy Juice yung melon. Melon. Oh my God, sobrang sarap. Ito. Tara, tara. Ayun, ito, melon bumba. Tatlo? Melon bumba. Oo. Tatlong melon bumba. Di ba, hindi tayo Cheers! Cheers. Ateneo. To Ateneo. So, dito makikita natin mga rice meals. So, beef a la pobre with rice and Yeah. 85 pesos. Yan po yung average ng mga meals dito. Rice meals na. Kahit anong gusto mo, yung ini-crave mo talaga, mahahanap mo yung Tsaka yung kanin dito, malaki yung serving eh. Kaya dati, bilog-bilog ako eh. At bakit ka palalabas ng Katipunan kung lahat ng mga pwede mong puntahan dito, sold ka na? Pwede mo pa-order dito? Ate! Nakakamiss! Totoo guys, namiss ko to. Ito kinakain namin araw-gabi. Tanghali. Merienda. Ate, mag-o rice. Ito yung tempura? Ah, hindi yan. Ito yung ala pobre nila. Beef ala pobre. Meron ng itlog. At may kasama ba itong drink? Favorite ko to. Oo. Alam ko. Best seller nila to. Pesos, busog na busog ka na. Ang laki ng kanin, di ba? Sa dami pang ulam. Tapos sabihin mo pa ng favorite ka, yung nag-serve. Oo. May extra rice pa yan. Oo, totoo yun. Minsan dinadamihan pa nila pag paborito ka. Totoo yun. Tapos minsan may patak pa ng pawis. Sarap talaga. Oh my God! Ito, paborito ko to. Thai bagoong rice. So, kita mo naman, punong-puno yung plato. So, bagoong rice, sauce, at syempre, may beef. Hati-hati na tayo dito, guys. Okay lang. Isa lang. Isang spoon lang. Salamat po. Thank you po. Si Manang, sobrang tagal na dito. Ay, oo. 30 years na. 30 years. Naabutan pa niya si Jose Rizal na kumaan dito sa Ateneo, di ba? Atak! Sa gitna ng aming chow time, saktong lunch break din ng Ateneo Volleyball star na si Rex Intal. Kaya naman lalong sumaya pa ang aming kwentuhan. Chance for Ateneo. Who do they go to? Polvorosa to Intal. They go to Intal!
Hindi lang sa kainan champion si Rex, ang Ateneo Blue Eagles nakatupid na sa UAAP Men's Volleyball. Ang kanila namang female counterpart, ang Ateneo Lady Eagles, nakadalawang kampyonato na rin sa UAAP. We're gonna see Fajardo and Valdez. Last season, masakit ang pagkatalo ng Lady Eagles, pero laging heartstrong pa rin ang battle cry ng mga Atenista. Siguro last season, since natalo nga kami after coming from a two-peat, yung pinaka-importanteng natutunan ko from that is bilog talaga yung bola. Kinapos kami ng onte sa parang hunger to win namin. At the same time, hindi naman siya ganun kasakit to the point na hindi namin ma-accept. Kasi alam naman namin, manalo matalo, there's still room for improvement na kailangan naming ma-achieve talaga. So, yung naisip na lang namin last season is after matalo, next season ulit babawi. At ngayon pa lang, matinding paghahanda na ang ginagawa ng Lady Eagles. Si Coach Tai, syempre everyone knows, mahirap training namin, diba? Tapos sasabayan mo pa ng pag-aaral. Pero si Coach Tai, parang sinasabi niya sa amin, maniwala kami sa sarili namin kasi siya mismo naniniwala sa amin na kahit puro bata kami, wala na sila Ate Lai, sila Kiwi, kaya pa rin daw namin manalo kasi marami kami sa team na pwedeng magdulong-tulungan. At kahit malaking kawalan ang Phenom, positibo ang Lady Eagles na makakabangon pa rin sila sa upcoming UAAP season. Yung mga nawala from last year, big names talaga, at sobrang laki ng tulong nila, leadership-wise and everything. Pero yung mangyayari naman this year, iba naman magsa-step up. Oras na ng iba para mag-step up. So, although bata nga kami, it's not a reason for other people to think na out na kami from the league. Paulit-ulit namin sinasabi since past few seasons na, yun nga, we're going to bring heart strong to the court, maglalaro kami, manalo matalo, tambak man o hindi, tatry namin maglaro ng masaya. This coming season, siguro we're going to try to bring new talent to the court. Magdadala kami ng mga bagong tao na magsa-step up. Saka doon. Oh, tara, laro na tayo. Uy, taga lang, uy! Anong laro na? Dalawang legends laban sa akin. Susunod sa University Down, huwag kayong bibitiw mga kapamilya. Ano nga ba nasa listahan natin? Oh, kabisaduhin ang Halikinu and Fabio Cheers. Ay, sakto. Alam nyo, ang isang nakakamiss bilang estudyante ay yung pumunta sa mga games at isigaw yung mga cheer ng Ateneo. Gusto nyo tingnan natin kung memorize pa natin ang mga cheers ng Ateneo? Parang sakto kasi may naririnig tayo eh. I think training today ng Bubble Battalion. Ayos! What's up, guys? Hello! Hi! Nice to meet you. We're happy to be back! Pag narinig mo kasi yung 8-beat, alam na alam mo Ateneo yan eh. Oo. Halikinu, Fabio, yung Ateneo spelling, Oo. legal spelling, lahat niyan eh, nagpapabuhay ng crowd ng Ateneo. Pwede ba kami magpaturo? Sure, no problem. Sige. Any cheers that you guys want to know? Lahat. Halikinu muna. Halikinu. Halikinu. You guys want to hear it first once? Sige. Game. Sobrang lakas niyan eh. Halikinu! Alam nyo ba, dating miyembro ng Blue Bubble Battalion si Robbie. Kaya naman kami ni Ali nakigaya rin sa steps niya. Tama? Ganun pala. Yung Siyempre, Ateneo Blue Eagles spelling. Sige. Na ang gagawin, ipaperform ni Miss Eliza Valdez.
go, Lai! Go, 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 Lai. Blue Eagles batting! Gusto ko naman yung last. Ito. Isa pa. Itong cheer na to, ito yung laging ginagamit pag Ateneo Games. Na lahat ng tao, talagang sumusunod, di ba? Sumasabay. Yung ano, Go Ateneo! Pagpasok na kami ng court. Game, oo. Actually, sobrang laking bagay yan para sa aming mga atleta sa game. Kasi talagang it sets the mood for the game, no? Parang lalo kami na-enganyo na alala namin kung bakit kami lumalaban. Kung ang Blue Bubble Battalion ang nagbibigay inspirasyon sa lahat ng varsity teams, ang Fast Ateneo Swimming Team naman ang team to beat sa UAAP Men's at Women's Swimming Division. 6 na beses nang nagkampiyon, naka-break ng record, at nakalahok sa iba't ibang international competitions kagaya na lamang ng Rio 2016 Olympics. Yung hirap na pinagdaanan namin during training season. And then, syempre, yung feeling na nanalo, yun yung pinakamasarap. So, yung hard work and then yung nanalo kami, that's really what I remember every time we win. Ang sekreto raw sa kanilang mabilis na paglangoy ay ang kanilang hard work sa training. Ang secret ng Ateneo, kaya kami malakas sa swimming, is yung training environment. So we try to push each other during trainings so that we can do our best. Ang Ateneo Blue Eagles, 8 beses nang nag-champion sa UAAP at nakalikha na rin ng mga tinitingalaang players sa collegiate at professional basketball leagues. Kaya ngayon pa lang, todo practice na ang mga Atenista. Our preparation this season, we actually just came back from LA and we played 10 games in 12 days. That's including practices and then games against teams from the States. So that was a very good experience for our team, a great bonding experience for us. And then when we got back to Manila, we were training from 6 a.m. to 8 a.m. Lifting weights. And then 6 p.m. till 9 p.m. As basketball and skill work. So our training has been very intense and we're preparing our bodies for the upcoming season. Malaking kawalan man sina Kiefer Ravenna at Von Pesumal, handa nang sumabak ang kanilang bagong lineup. We're a very young team. We have our doubters. We have a lot of doubters because of the guys that left our program. But you can definitely be assured that we are going to give everything we have. And with Ateneo, we're always competing for a championship, and that's the standard they set for us. So, I mean, you can expect us to go for that championship and do whatever is necessary to win. Ito na yun. Ito na. Isang assignment na lang, kompleto ng ating A-list. Ready ka ba? Ready ka ba? Natin? Well, last task natin, i-challenge ang Phenom sa volleyball. Kaya? Lang? Phenom lang? Oo. Kaya. Hello, Eliza Valdez. Ready na ako. Tara. Punta ka doon. Oh, tara, laro na tayo. Uy, taga lang, uy. Anong laro na? 2 legends laban sa akin. Galingan mo, ha? Nice one, guys! Nice one. Good job, Robbie. Nice try, Robbie. Nice try. Pwede na. Paano ba naman? First 2 legends when it comes to volleyball. I'm proud of you. Nandun sa court. Alis na ako. Hindi. Kailangan namin ikaw makausap pala isa. Kasi syempre alam natin na, yun nga, mag-graduate ka na this year. And
mamimiss ka talaga namin sa hardcourt. Pero ikaw naman kung tatanungin, anong pinaka-mamimiss mo sa Ateneo? Sa buong Ateneo? Well, definitely mamimiss ko talaga yung friends ko. Sila lang yung teammates ko, tsaka yung coaches ko, tsaka syempre, isa sa mamimiss ko talaga yung Blue Eagle Gym. Ito, ako rin actually As in, sobra. iba rin talaga yung feeling na it's really your home, it's your original lab. Talked about your memories dito sa Ateneo, pero ano naman yung pinaka natutunan mo dito sa buong stay mo sa loob ng tahanan mo? Grabe, Ateneo talaga kasi siya talaga yung comfort zone mo eh. Sobrang safe ka talaga pag andito ka. But at the same time, piniprepare ka rin naman talaga ng Ateneo sa paglabas mo sa real world. So, ayun, syempre madami ka natutunan hindi lang sa Ateneo, paglalaro mo na ng volleyball, the discipline, the teamwork, na hindi ka pwede laging mag-isa lang naman talaga in playing any sport. So, yan, mga ganun stuff. Pero siguro, one thing na hindi ko makakalimutan na tinuro talaga ng Ateneo, or hindi naman siya tinuro talaga ng Ateneo, parang na-imbibe mo talaga, is being woman talaga for others. Kahit hindi talaga directly tinuturo sa'yo, may imbibe mo talaga. Makuha mo siya, no? Kasi lahat ng tao dito, ganon yung idealism. Totoo. Tinetrain tayo no, na parang mag-serve, na isipin yung iba, hindi lang ating sarili. Sa bawat laban, one big fight ang isinisigaw ng mga Atenista. Hindi lang sa loob ng court ipinapamalas ang Atenean spirit. Ang Magis, sinusubukang isapuso sa anumang karera ng buhay. The Ignatian spirituality, the Ignatian way of life, dapat sinusunod yun. Kaya ka nasa Ateneo, sa Jesuit institution, so we try to be man for others, or man and women for others. Yung term na Magis, parang in other words, it's more of kahit gano'n na karami yung na-achieve mo or natutunan mo, you're always striving to learn more. You're always striving to search for more. Masarap mag-aral sa Ateneo kasi meron sense of fulfillment pag pumapasa ka or mataas na kuha mo. Kasi you know the standards are really high. So once you really study for it and you pass it and exceed expectations, that's really fulfilling for me. 4 years here, I've learned that Magis is doing more. Whatever you can give, whatever you can accomplish, you're always looking to excel, and whether that's academics or on the court, that's the difference here, I feel. Academic-wise, if they really push you and they really strive for you to do well off the court so that later in life you can be successful. Lux Indomino, Magis, Ad Maiorem Dei Gloria. Men and women for others. O pagsasabuhay ng Ignatian spirit. That is the Ateneo way. Ako si Rob Domingo. Ako naman si Gretchen Ho at ito ang University Town.